Okay, mula kay Philippine Trending News, kakapasok lang buong mundo, umalarma na. Amerika at Pilipinas nagdeklara na dudurugin na ang China. Mga tol, yan ang title. Ito ang title yan, binasa lang natin mga kapatid. So ito'y panonoorin natin mula kay Philippines Trending News mga kapatid. Siyempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanilang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Samantala, nilagda na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong araw ng Biyernes ang batas, yung Republic Act number 11976 na kilala din bilang Ease of Paying Taxes Act na nakikitang malaking kontribusyon sa pagkamit ng 8-point economic at socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos sa pamamagitan ng mas pinahusay na koleksyon ng kita sa pamamagitan ng digitalization initiatives. Wow. Ang bagong lagda ng batas ay kabilang sa priority legislation ng Marcos Administration. Ang batas na ito ay magpapabago at magpapataas ng kausayan sa pagiging epektibo ng pangangasiwa ng ating buwis at pagpapalakas na rin ng, para sa mga karapatan ng nagbabayad ng buwis at hahayaan ang pamahalaan na makuha ang pinakamaraming mga buwis hanggat maaari sa pamamagitan ng mga proseso, mga bagong pasilidad at sa pamamagitan na rin ng pag-streamline ng sistema at pagliit ng mga pasanin sa pagbabayad ng buwis. Pagtaas ng koleksyon ng kita ng ating bansa para sa pangmatagalang pangangailangan. Ang bagong batas na ito magpapakilala sa mga administratibong reforma sa buwis at may pag-amyenda rin sa ilang mga seksyon ng National Internal Revenue Code of 1997 at pag-update na rin sa sistema ng pagbubuwis dito sa Pilipinas. Kabilang sa mga kapansin-pansing tampok ng batas ay ang pag-uuri ng mga pagbabayad ng buwis sa micro, small, medium at large electronic o kaya naman manumanong pamamaraan ng pag-file ng pagbabalik at pagbabayad ng buwis sa Bureau of Internal Revenue sa pamamagitan huya ng alinmang otorisadong bangko ng naturang ahensya at mga otorisadong tagapagbigay ng software ng buwis. May option din na makapagbayad ng internal revenue taxes sa city o kaya naman municipal treasurer at pag-aalis ng pagkakaiba sa pagitan ng dokumentasyon at batayan sa pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo at pag-uuri ng mga claims at refund ng value-added tax sa mababa, katamtaman at mataas at ganoon din kung mayroong mga risk. At nagtatampok din ito pagtitiyak sa pagkakaroon ng mga pasilidad sa pagpaparehistro doon sa mga pagbabayad ng buwis na hindi bahagi ng ating bansa, ngunit may pumapasok pa rin kita mula sa kanilang mga negosyo. Ang pagtataguyod, pagtulong at pagbabayad ng buwis sa mga prosesong ito at ganoon din yung pag-streamline, pagbabawas ng mga kinakailangan pang dokumentasyon at pag-digitalize ng serbisyo ng Bureau of Internal Revenue sa pamamagitan ng pagbuo ng Ease of Paying Taxes at Digitalization Roadmap ng Bureau of Internal Revenue ay inaasahan na magdudulot ng mabuting proseso at mas mahihikayat ang mga negosyante. Kasabay nito, ang Republic Act number 11976 ay nagpapataw din ng 180 araw upang aksyonan ang mga paghahabol para doon sa refund o kaya naman ay nagkaroon ng pagkakamali, illegal na pangungulekta ng buwis at tinatasaan din mga kabombo yung halaga para sa isang daang piso para naman sa mandatoryo na pag-i-issue ng resibo para sa bawat pagbebenta at paglilipat ng mga produkto at serbisyo sa 500 piso at ganoon din yung pagbabawas din sa bilang ng mga pahina ng income tax return mula sa 4 hanggang 2 pahina. Ang mga implementing rules and regulations ng naturang batas ay dapat na ipahayag sa lubuyan ng 70 araw mula sa bisa ng naturang batas pagkatapos ng konsultasyon. At may sentimiento rin mula sa Finance Secretary, Bureau of Internal Revenue at mga pribadong sektor at iba pang stakeholders na nakapaloob dito at yan ay may kinalaman sa pangkalahatang sirkulasyon ay isa sa publiko ang naturang bagong batas. Alam niyo mga tol, yung mga buwis-buwis na yan, kailangan talaga ng isang bansa yan kasi dyan kumikita ang isang bansa na magagamit din naman yung mga budget na yan para sa mga proyekto mga tol. Pero siyempre, hindi naman din dapat no, yung mga buwis maging pabigat no, sa mga taong bayan. So tama ngayon itong ginagawa ng presidente natin, yung ease of pain, no? Para mabawasan talaga yung sakit din no? Sakit din sa bulsa, no? Lalo-lalo na ng ibang mga negosyante na imbis nakikitain na lang nila, ibabayad pa nila sa buwis nila. Mabigat din para sa kanila yon, no? Tapos malalaman-laman mo yung buwis na binabayad mo, buwis ng taong bayan, is magagamit lang sa kung saan-saang kalokohan mga tol, di ba? So tuloy natin. Pilipinas at Amerika bumuo na po ng isang matibay na alyansa. Ito na nga ba ang tatapos
sa pambubuli nitong China. Hindi talaga mawala no sa topic itong Pilipinas against China, alyansa ng Pilipinas at United States of America. Marami po ang kinakabahan mga sangkay kung sakaling magkakaroon ng digmaan dahil I'm sure magiging matindi itong laban mga sangkay no. Ayaw natin mangyari yun eh, magkakaroon ng gera mga tol. Kasi bukod sa China mga tol, alam naman nating powerful ang China. Eh syempre powerful din tong United States mga tol. At syempre iba pang mga bansa na meron ding hinanakit no? O ano ba tawag doon? Hilakbot. Yung galit mga tol dito sa bansang China. Syempre itong China meron ding kaalyado yan mga tol eh. Talagang pagmumulan to ng hindi ka nais-nais. Malamang maikisali diyan Nocor, 'di ba? North Korea mga tol. At wag na nating isipin yung magiging epekto sa bansa nila. Isipin natin mga tol yung magiging epekto nito sa bansa natin. Kahit na maganda pakinggan, bubuo ng alyansa ang US at Pilipinas para talagang tuluyan ng durugin ng China. Hindi maganda sa totoong buhay yung ganun na mangyayari, no? Tama na muna yung mga salitaan, okay na yung mga ganun eh. Nag-e-enjoy na tayo sa ganung palitan na lang ng putak ng bibig kaysa palitan ng putok ng ano, 'di ba? Kasi hindi talaga maganda. Philippine-US Maritime Cooperation. Ayon po dito sa West Philippine Sea, malakas na alyansa. May mga nagdududa ba sa Pilipinas at Amerika? Eh, ito po yung balita ito. Tingnan po. Yung mga pro-China, syempre mas gusto nilang makipag-alyansa na lang tayo sa China kaysa makipag-alyansa tayo sa Amerika mga tol. Marami silang babalikan sa history na ganito ginawa ng Amerika sa atin, ganyan ang ginawa sa atin ng bansa ni Uncle Sam, China kasama na natin yan panahon pa ng mga Kastila. Puro historical event ang mga babalikan nitong mga to. Po natin. Partnership, a strong alliance with the United States as our trading partner. So, yung ating MCA with the Carrier Strike Group sends a very strong message that the alliance is here, that the alliance is strong, and together we will face the challenges in the South China Sea. Okay, together, we will face the challenges in South China Sea or West Philippine Sea. Together, ibig sabihin, mga Siyempre, di naman pwede mag-iwanan sa area, di ba? Yung Amerika dumadayo pa rito sa West Philippine Sea para makipag-alyansa. Tapos pag dumating ang China, sasabihin ng Amerika, o bahala na kayo dyan, teritoryo nyo naman yan eh. So together talaga mga tol. At ipapakita din ng Amerika, siyempre may ego rin yan eh. Papakita ng Amerika sa Pilipinas na don't worry. No, don't worry. We got you back, di ba? sangkay talagang no matter what happened, magsasama ang Amerika at Pilipinas just like the old days during the World War II. Ngayong ikalawang digmaan mga sangkay, hindi po tayo kasali sa digmaan na yan. Ang kalaban po talaga ng Japan, ang kinaiinisan ng Japan, ang gustong pasiklaban ng Japan, walang iba kundi ang US. Pero bakit kaya nadamay? Dahil nandito po yung Amerika. Yun yung nangyari at that time. Kaya mali po yung kwento mga sangkay na sinasabi na ang Pilipinas po ay tinulungan ng Amerika. No! Ang Pilipinas po ang tumulong sa Amerika kaya po tayo nasadlak sa matinding problema. Ganun po ang totoong nangyari. At tingnan nyo mga sangkay, pagdating sa kasaysayan, Pilipinas naman talagang tumutulong sa mga digmaan. Diba? Vietnam, tinulungan po ng Pilipinas pero hindi sa pamamagitan po ng mga armas. Nagpadala lamang po doon. In some point, tama yung sinabi ni Sangkay. Nandito Amerika nun eh. Diba? Sumugod nga rito yung Japan eh. At napaalis nila yung Amerika. Sabi nga ni MacArthur, I shall return. Diba? So, sinakop tayo mga tol ng Japan for 3 years, no? 1942 to 1945. Natapos lang yun mga tol. Natapos lang. Imagine nyo kung hindi din dahil sa Amerika. Huwag nating alisin yun sa history. Kundi naman din dahil sa Amerika. Kung hindi nila napasuko ang Japan, no? Kasi oo, Pilipinas, lumaban tayo mga tol sa mga Hapon. Lumaban tayo dyan, no? Pilipinas. Pero kung sino yung tumapos ng digmaan na yon, hindi naman Pilipinas. No? Sabihin natin, tinulungan natin ng Amerika, yes. Pero ang pinakatumapos talaga na, nung binagsakan na ng Amerika ang Japan, dalawang bomba nila sa Nagasaki, saka Hiroshima. Hiroshima, saka Nagasaki. Sumuko na yung Japan. Hindi naman sila sumuko sa Pilipinas eh. Sumuko sila sa Amerika mga tol. At yun na nga, no? Ang pagwawakas
nung ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon kung sasabihin ng Pilipinas na kami ang tumulong sa Amerika, kaya natapos ang digmaang pandaigdig mga tol, eh bahala kayo. Kung ano gusto niyo sabihin sa sarili niyo. ng mga engineers, ano pa ba yan, mga naggagamot sa mga nadadali mga sangkay sa gera na yon, nagkaroon ng Vietnam War. Ano pa ba? Yung Korean War. Tinulungan ng Pilipinas ang Yeah. South Korea. 'Di ba? Sila former President Ramos pa nga po 'yun, mga sangkay. Marami po silang naging tagumpay doon. Ngayon, mga sangkay, panibagong panahon, panibagong yugto ng kasaysayan, mas matindi po itong problema natin ngayon. Why? Ang China po ay isang higanting bansa, kagaya po ng Amerika at Russia. Kung sakaling puputok ang digmaan, mga sangkay, of course, madadamay tayo. Pero guys, hindi lamang po tayo madadamay, kundi talagang ibabaon tayo ng mga yan. Oh, kasi iba ang digmaan noon sa digmaan ngayon mga tol, 'di ba? Iba ang mga kagamitan ngayon kasi kaysa yung mga kagamitan noon. Dati kung sugod-sugod, 'di ba? Sugod sila ng jet fighter nila, mga eroplano. Pero iba ngayon mga tol, iba yung technology ngayon. Mas pinalakas, mas pinatindi. 'Di ba? Sabi nga ni Einstein kung magkakaroon daw ng WW3, 'di ba? After nun at kung magkakaroon magpanao ng WW4, parang ispadahan na lang ng patpat. Kumbaga parang babalik tayo sa Ice Age, no? Sa Stone Age, eh. Babalik tayo sa ganun kasi talagang sobrang masisira talaga ang mundo kapag nangyari yung ganyang kaguluhan mga tol. At hindi rin naman po pwede, mga sangkay, na mas naman nahimik na lamang po tayo sa mga ginagawa nitong China na pambubuli dyan po sa West Philippine Sea. Biruin mo, pasok na po sa Philippine Exclusive Economic Zone. Inaangkin pa rin ng China. Hindi naman po pwedeng ganun, di ba? So, Nito inilarawan ni Vice Admiral Alberto Carlos, Commander ng Western Command, ang katatapos lamang na maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at United States nitong January 2 hanggang 4. okay ha. Yan po. Natapos po yung joint patrol exercise nitong Philippines and US. Yun nga po ang nangyari, mga sangkay. Mga warship po ito, hindi po yung mga PCG lang. Yun nga pong dahilan, mga sangkay, na yung mga warship nitong China ay tila baga pinalibutan po ang Amerika at Pilipinas. Pero hindi naman po nagpasindak ang Pilipinas at Amerika. Ayon kay Carlos, hudyat ng isang malakas na alyansa ng dalawang bansa ang naging mensahe sa pagsasanay sa West Philippine Sea. Kasi kung magpapasindak no ang Pilipinas at Amerika, edi mas lalong tataas ngayon ng ego nitong China. Kung makikita niya, Amerika at saka Pilipinas nagsanib na pero nasindak pa rin natin. Wow, we are the powerful country in the whole world, mga kapatid. Ito mga to talagang ano yan, lalo-lalo na yung mga leader nila. Ano yan, matataas ang ihi ng mga yan. Hindi sila papayag na yung bansa nila is matatapakan lang, no? Tayo lang ata yung bukod tangi, talagang kinikilala natin yung sarili nating kahinaan. Kinikilala natin yung sarili nating kakayanan at alam nating hindi natin sila kakayanin, mga tol. Kaya ganito tayo. Pero etong mga to, hindi nila sinasabi na naghihirap ang mga bansa nila. Hindi nila sinasabi na sobrang baon na nila sa utang. Kaya namin, makapangyarihan pa rin ng Amerika, makapangyarihan pa rin ng China, di ba? So, pag dumating ang talagang kaguluhan at kagipitan na wag naman sana, doon talaga lalabas ang totoo kung sino talaga pinakamalakas at makapangyarihan sa lahat, mga kapatid, no? Pero wag na nga sana talaga mangyari yon kasi ang kapalit naman nun para lang malaman kung sino pinaka-powerful country sa buong mundo is yung pagkasira ng napakaraming bansa. Unang-una, ibang-iba talaga mga tol ang labanan dati sa labanan noon. Kung dati isang putok kasa, ngayon hindi na. No, matitindihan na talaga. Kung dati yung mga jet fighter, kung napanood yung Pearl Harbor, 'di ba? Inatake ng Japan yung Pearl Harbor ng US. At yun ngayon naging mitya nila upang after 2 years ba, no? Sa kanila binagsakan. Ayaw kasi sumuko ng Japan, 'di ba? Talagang gusto nilang pumalag at lumaban. Ayun, sinampulan sila ng US. Kung magsa-search kayo mga tol, kahit sa Google na lang siguro meron din diyan. Paano ba nakamit ng Pilipinas ang kalayaan niya? Tinalo ba natin ang Amerika sa digmaan kaya natin nakamit ang kalayaan natin? No, search nyo na lang mga tol. Search nyo na lang. Kalaban talaga ng Japan dati noon yung Amerika, eh.
no? At napunta sila rito dahil nga nandirito ang Amerika tulad nga ng sinabi ni Sangkay Janjan, napaalis nila ang Amerika kasi binigla nila, 'di ba? Sabi nga ni MacArthur, "I shall return." Bumalik naman mga tol, bumalik naman. Pero kung sino ang tumalo sa mga Hapon, hindi Pilipinas mga tol. Natalo siguro natin sila rito sa giyera dito sa Pilipinas, oo, natalo natin sila rito pero talagang humina kasi talaga yung puwersa nila, no? Na ano sila, nakaramdam sila ng matinding takot mga tol sa Amerika, eh. Kaya tignan niyo, kanino ba sila sumuko? 'Di ba? Yun na lang yung tanong, kanino ba sumuko yung mga Hapon, sa Pilipinas ba? Well, bahala na kayo mag-search diyan, no? Yan ay part na ng ating history. At wala na tayong magagawa dun sa history na yun, kaibigan na natin ng Japan at saka Amerika ngayon, eh. Sino ba yung kalaban natin ngayon na patuloy na nananakop ng ating soberanya? Sino ba yung kalaban natin ngayon na nanghaharas at nagpo-provoke sa Pilipinas, 'di ba? Sino ba? Sino ba yung kalaban natin ngayon na ganyan at parang hindi nirerespeto ang Pilipinas, no? History, no? Marami tayong natutunan diyan at marami tayong babaunin diyan mga kapatid na aral. Pero yung kasalukuyan, yun yung mahalaga na dapat nating pagtuunan ng pansin kasi yung kasalukuyan, yan ang magde-determine kung ano ang ating magiging future. Alright? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.